Kailangan ba ito, boss? Oo, kailangan ko sana. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas. Dalawa live ko ngayon, isang Facebook, isang TikTok. Nagta-testing kami ngayon ng mga bagay-bagay. Kasi gusto ko makita ko ano yung mga bagay na gumagana, ano yung mga bagay na hindi. Medyo adjusting phase tayo ngayon. Kasi maraming changes na nangyayari every now and then. Good evening. Okay. Magandang umaga sa inyo mga taga-Facebook. Solid na. Ano ba to? Sa Chichester Official ito? Yes, boss. Sige, check ko lang muna. Antay lang tayo ng kaperasong viewers mga taga-Facebook ha. Check lang muna ta. Yon, okay, ayos. Sige, Facebook, TikTok. Magandang umaga sa inyo. Kuha muna tayo ng iba pa. Extra rice kayo, boss? Sino ba pwede natin kunin dito? Ito. Meron ako isang inakyat. Good morning, brother. Taga saan ka? Morning, brother. Taga saan ka? Rinig mo ba ako, bro? Tiga, nasa Dubai ako, bro. Pinsan ko si bro, si Atty. A. Sorado. Pinsan mo si attorney. Okay, ayos Hurado rin apelido mo? Ko. Hindi. Ako San Pedro ako. Sa ko siya sa mother side. Okay. Sige, ano tanong mo, brother? Ayun, tawag dito. Nakaraan kasi, bro, galing ako sa breakup. So, yung jowa ko, German yun. Ang gusto ko lang malaman. Siyempre, ewan ko ba't gano'n nangyayari. Minsan pag magseseryoso ka, dun pa may darating na magloloko. Magloloko ka naman, dun naman yung may maraming seryoso. So ito, yung uli kong jowa, bro, pinagpalit ako, bro Naloko tayo. Tanong ko lang, bakit nag-cheat pa rin yung mga babae kahit ano ka? Maayos ka naman na lalaki, matino ka, binigay mo lahat, loyal ka. Isa sa mga possibility niyan, brother, baka masyado ng maraming natikman lalaki yun. So ano yan, kumbaga, kinukumpara ka na sa iba pang mga lalaking nakita niya ng mga nagdaan. Ito ang problema mo. As soon as makarelasyon mo yung ganyang klase ng babae, sa umpisa, magical yung relationship ninyong dalawa. Para sa'yo at para sa kanya. Pero as soon as the magic dies, naghahanap na ng iba. So may mga option na agad siya. Oh, brads. Lalo na, nakikita ko, ito bang picture mo sa profile mo, legit? Okay, ako, personal trainer ako dito sa Dubai. Tangina, ang ganda ng katawan mo na yan, brad. Diretsahan lang, puta, wala na halos dapat hanapin sa'yo babae. Maliban na lang, may diferensya ugali mo Pero kung walang diferensya ugali mo, hindi ka nananakit, di ba? Hindi masakit ka magsalita, puta, alam mo nang ang diferensya na nasa babae na lang. Masyadong marami ng lalaking natikman nyo, kaya kinukumpara ka. Ito pa masaklap kasi, bro. Oo. Puta, yung pinalit sa akin, bro, talagang parang nag-downgrade siya. Kumbaga sa iPhone 16, nag-cherry mobile pa siya Ayun na mismo nga yun. Yun na nga mismo yun. Kasi namatay na yung magic. Alam mo, ang problema sa karamihang mga babae, lalo na yung mga babaeng masyado ng maraming natikman lalaki, pakiramdam niyang mga yan, Disney princess sila dapat. Kung mo ang gusto nila, Disney princess sila, tapos hindi mo ngayon na-provide yung imagination na meron sila, kasi meron silang standard ng lalaki Ang problema, yung standard nila ng lalaki na Prince Charming, sa umpisa, ikaw yun. Until hindi na ikaw. Ganon yun Kapag ka too much familiarity breeds contempt, brother. Too much familiarity breeds contempt. Pag sobrang familiar na sa'yo tao, nawawala na respeto. Nawala na respeto sa'yo, ano ngayon ang mangyayari? Hanap ngayon siya na ibang lalaki na rerespetuhin niya siya. Tapos feeling niya, yun na ngayon yung Prince Charming niya. Hanggang sa paikot-ikot na lang, puro ganun at ganun lang din ang problema. So hindi mo na problema yun, Brad. Ako, tangina sa akin, magmubong ka na lang dun. Kasi okay na ngayon pa lang, kaysa tangina kung kailan pinakasalan mo, may anak na kayo, tsaka magagago. Actually, bro, nakamove on na ako. Ayun, congratulations. Kasi kaya ako nagtatanong ng mga ganun, gusto ko na kasing aralin yung female nature. So, yun, totoo pa rin na talagang, yung iba kasing tropa, ina-advisean ako. Kasi dati daw, bad boy ako, naging kami na itong German, kasi maganda yung German
lumambot daw ako, naging lover boy daw ako, nawala daw yung pagiging bad. Feeling ko sabi nila, baka daw dahil naging lover boy ako siya, naging malambot ako dito sa babae. Ayun lang, yung nakita niyang personality nung umpisa na yun yung nagustuhan niya, hindi ka na niya gusto nung nagtino ka. Kamagalala, di ka nag-iisa, Brad. Puta kung kailan ako nagtino, tsaka ako iniwala yan. Oo. Kamagalala, di ka nag-iisa. Oo. Inaaral ko lang talaga para at least next time, alam ko na paano i-handle. Kumbaga mag-i-stick na lang talaga ako kung ano. Alam mo, isa sa mga bagay na paborito ng mga babae, ito diretsahan ha, paborito ng mga babae drama. Kung naipo-provide mo yung drama, nung imagination nila, ng Prince Charming nila, puta, ikaw lang ngayon ang pinaka-the best para dun sa mga ganun. Lalo na kung yung babae masyado na maraming experience. And when I say masyado na maraming experience, hindi naman ibig ko sabihin sex. Ang ibig ko sabihin, marami ng mga naging jowa in the past. Kasi alam mo, isa sa mga problema ng mga babae, yung jumble-jumble sa utak nila eh. Yung meron silang standard ng lalaki na Prince Charming, na yun yung nasa isip nilang dapat na na pisik, hindi pisik eh. Dapat na hulma ng pagiging lalaki. And when I say hulma, hindi lang sa itsura, pati sa ugali, pati sa demeanor, pati sa bla-bla. Eh, ang gusto ng mga babae, yung medyo may diferensya ng utak. Yun eh, kapag nakarami ng, takina, ito nga, twisted nga eh. Sobrang twisted ito eh. Pag ang babae nakarami ng relasyon, ang gusto nila ay may diferensya utak na aayusin nila. As soon as naayos na nila yung utak ng putang inang siraulong lalaki, move on na sila sa susunod na aayusin nilang problema. Ganun na yun. Wala nang thrill, bud. Wala nang thrill. Submissive ka na eh. Yun nga ang dahilan kung bakit hindi ka dapat submissive. Dapat ikaw dominante. When I say dominante, hindi naman ibig sabihin nun, ako, bla bla, ako dapat na susunod. Hindi ganun. Ibig sabihin, dapat meron kang direksyon. Tapos siya dapat ang sumunod dun sa direksyon na meron ka. Ganun yung konsepto. Na okay, wala akong pakialam kung sasama ka sa akin o hindi. Basta ito yung direksyon ko, at alam kong tama itong direksyon ko, at sigurado ako rito sa direksyon ko, kung tutulungan mo ako rito, sige, magkasama tayo. Kung di mo ako tutulungan, ipagpatawad mo na. Hindi kita ilalaglag. Pero ikaw na mismo susuko sa akin. Tapos, ito po bro, kaya rin ang pabilis yung alam mo talaga yung huli na nangyari. May nalaman pa akong panibago, kaya nakapukunan ako ng pabilis. Kasi nalaman ko, pre, pinili niya maging kabit, may asawa at anak pa yung pamilya. Yun yung hata, kaya yun mismo sabi ko sa'yo, Brad. Naghahanap siya ng problema nga ayusin niya. Gusto ng gulo, no? Yun na mismo. Oo, Brad. Diretso, yun na mismo. Yun na mismo. Maraming babae yung ganyan, puta. Kukuha ng siraulo ng lalaki, tapos pag nakuha nila siraulo ng lalaki, magrereklamo silang siraulo yun, pero gustong-gusto nilang nananatili doon. Pag naayos na nila yun, ayaw na nila. Oo. Tayo na gano'n ka-twisted yun, Brad. Gano'n ka-twisted utak ng mga babae. Ang dami kong babaeng nakilalang ganyan, puta. Napakaraming kwento na dumaraan sa lamesa ko eh. Puta, kung alam mo lang yung mga kwento na nasa loob ng inbox ko, di ba? Di ba? Tama mo? Ito nga nakakakita ng mga bagay na nasa inbox ko ngayon eh. Hapyaw-hapyaw lang eh. Ayaw na daw niyang basahin. Takina, yung iba, rape victim pa eh. Yung iba, murder pa. Yung iba, homicide. Yung iba, bla bla. Drug dealing. Yung iba, scammer. Tsaka sa totoo ngayon, sa generation ngayon, mas marami naglulokong babae. Pansin ko lang. Hindi ko naman masasabing ganun. Pero ever since naman talaga, ever since the world began, ang gusto ng mga babae, komplikasyon at sakit ng ulo. Tignan mo yung ginawa lang ni Eva kay Adan eh, di ba? Sukat pinakain ba naman ng prutas na masama eh? Hindi pala prutas na masama yun, prutas ng pagkakilala lang mabuti at masama. Yun, nakita mo yung nangyari doon, di ba? Ang mga babae kasi, ito kasi, ang mga babae, mahilig kasi sila doon sa hindi sumusunod sa kanila ang lalaki, pipilitin nila sumunod. Tapos pag sumusunod sa kanila, iiwan nila. Twisted. Kailangan mo mag-provide ng enough na drama sa babae. Pag meron ka sapat na drama, na ikaw mismo yung gumawa ng drama na yon, occupied na ngayon ang isip nila doon sa dramang ikaw ang gumawa. Bakit? Kasi pag hindi ikaw ang gumawa ng drama, sila gagawa ng drama para sa'yo. Tapos sasakit ang ulo mo. O kailangan pala pagka nasa relationship tayo, lalagyan natin ng konting gulo. Oo! Tayong mga lalaki, nandun tayo sa konsepto na okay, may gulo yung buhay mo, sige ayusin ko. Pero hindi, may mga babae ang gusto, yung drama na ang tangina yung kasama ko sa trabaho, putang ina talaga nung kasama ko sa trabaho na yun. Ngayon, ikaw nang mismo yung gumawa ng sarili mong villain dun sa istorya.
O dahil ngayon, may villain dun sa istorya, siya ngayon galit dun sa kasama mo sa trabaho, na ikaw lang naman na nag-imbento nun, maaaring oo, galit ka dun, maaaring din namang hindi. Pero ang punto, it keeps her occupied. Kasi kailangan mong i-occupy yung isip ng babae. Puta, pag hindi mo in-occupy yung isip ng babae, gagawa ng sigalit yan, gagawa ng sakit ng ulo yan. Tapos ang mabigat nun, kapag submissive ka na sa lahat ng sakit ng ulo na siya mismo ang gumawa, ay wala nang thrill dito. Lipat na sa iba. O tignan mo, ang kinuha may asawa. Tangina, kuwang-kuha ko na nga psychology ng mga babae. Kuwang-kuha ko na psychology ng mga babae. Hindi ko masabing buong buo, pero at least kahit paano, lamang naman kaysa kalahati. Pag ang babae magkakaroon, tinan mo, patunayan mo to sa mga babae. Tama. Ay, eto na naman tong isa na naman tong mga katulad ni Susan. Sabi ni Susan, hindi naman ikaw lahat ng babae ganyan. May sinabi ba akong lahat? Parang katulad to nung Matthew nung nakaraan eh. Hindi naman ikaw lahat ng OFW ganyan. May sinabi ba akong lahat? Itatanong ko sana kung lahat ba. Hindi lahat. Brother, hindi lahat. Ito, tinutukoy ko lang dun sa mga babaeng marami nang nakarelasyon. And when I say marami, yung mga karelasyon, mga lalaking malamang yung iba ron, hindi rin naman nila gusto. Tapos either pera lang ang dahilan, o katawan lang ang dahilan, o kung ano pa man ang dahilan. Pero hindi pag-ibig ang dahilan. Yung mga babaeng puro pag-ibig ang dahilan, yan talaga medyo kahit pa paano matitino pa yung mga yan. Pero yung mga babaeng naghahanap na ng pera, naghahanap na ng katawan lang, naghahanap ng pogi, naghahanap bla bla, yung mga ganong klase ng mga babae na nagjojowa dahil sa ibang external factor bukod sa pag-ibig, putang ina mo, sira na ulo niyang mga yan. Napakarami niyan, sira na ulo. Pag isipin mo yung konsepto na ang babae, ginawa ka dahil sa pera mo. Ano ibig sabihin? Pag ikaw naubusan ng pera at nakakita sila ng ibang mas may pera kaysa sa'yo, lilipat yan dun. Kung ang babae, ginawa ka dahil sa sakit ng ulo na idudulot mo, bad boy ka kasi. Pagka naging good boy ka, nakakita ng ibang bad boy yan, puta, mas jojowain nila yun kaysa sa'yo. Lalaglag ka niyan. Naging good boy ka na, hindi na ikaw yung gusto nila eh. Ang dahilan kung bakit ka ginawa dahil pogi ka, pagka medyo pumangit ka ng konti, dahil na-stress ka, napagod ka sa kanila, puta, pag nakakita na mas pogi ka sa'yo, lilipat yan dun. Pag yung external factor ang dahilan, sira na yung babae na yan. Pero pag internal ang dahilan kung bakit ka ginawa yan for keeps yan. Pag-ibig talaga ang dahilan kung bakit ka ginawa, yan for keeps yan. Ganon yun. O, tinan mo. Sasangayon sa akin yung mga babae na yan. Sasangayon yan. O, diba? Diba? Ganon ang dahilan. O, diba? Pag pag-ibig ang dahilan, yan, matino yan. Pero pag pera ang dahilan, puta, sira ulo yan. So, since sinabi mong hindi lahat, so hindi ka rin naniniwala pala sa lahat, yung sa female nature, o lahat ng female nature pare-parehas? As much as sa mga male nature hindi pare-parehas. Ganon din naman sa female. May mga common denominators lang, brother. Pero wala naman generalization dito sa buong mundo eh. In every rule, there's always an exception, brother. In every rule, there's always an exception. Kahit sa nationality? Oh! Hindi. Pagka nationality, tama naman. Kahit nationality, in every rule, there's always an exception. Kasi merong general mind conditioning eh. Diba? Yung hormones ang nagdidikta, yan, pang buong mundo yan. Hormones ang nagdidikta sa babae. Yung konsepto na, pag ang babae, magkakaroon na, yan, puta, aburido yan. Tapos pag nilove bomb mo yan, lalong mag-i-enjoy sa'yo yan. Pag magkakaroon na babae, dapat love bombing ka talaga ron. Maaalala niya yun. Yung pagkakataon na sumablay siya, pumalpak siya, tapos sinabi mo, ay, okay lang yan, huwag kang mag-alala, akong bahala, tutulungan kita ayusin yan. Puta, paborito ng mga babae yan pag magkakaroon na sila. Puta, nakuha ko na nga nature ng mga babae. Nakakabisado ko na ng bahagya yung konting meron sila eh. Tignan mo, pagka magkakaroon ng mga babae, ano yan, aburido yan, inis yan, buisit yan, pakiramdam nila ang pangit-pangit nila, pakiramdam nila ang baho-baho ng paligid, pakiramdam nila ang dungis-dungis nila. Ganun yung pakiramdam ng mga yan pag magkakaroon sila eh. Mas malala yan kapag meron na sila. Hindi nga makatulog ng maayos ng isang lang. Puta, giling-giling hanggang hindi na talaga makatulog. Baka tagusan eh. Pero tignan mo, pagkatapos nila magkaroon, puta, in-hit yung mga yan, tapos pakiramdam nila, hayay! Yung mga yun, general perspective yun. Sa buong mundo, ganun, halos lahat. Siyempre, in every rule, there's always an exception. Pero halos lahat ng mga babae, sa buong mundo, ganun. Majority. Pero, merong mga very specific sa mga bansa. Yun ngayon, yung mental conditioning ng mga magulang. Kasi, bawat bansa, iba-iba ang pagkukondisyon ng mga magulang dyan eh.
Ang Amerika, liberated. 18, pwede ka na lumabas. Sa Pilipinas naman, puta, dito lang tayo, sama-sama tayo rito. Kaya nga ako nagpatayo ng bahay para lahat ng mga anak ko magkakasama rito sa iisang bahay. Tapos pag namatay siya, pag-aagaw-agawan ng mga anak. Ayun, tinan mo, sumasang-ayon sila sa akin sa Facebook Sumasang-ayon sila sa akin sa Facebook. Galing talaga, dami ko natututunan. Sabi ni Mads, totoo. Sabi ng isa, Mads, mismo. Yung isa, Ibanez, tama. Sabi ng isa, Cherry, haha. sabi ng isa lalaki rito, boss, masyado ka nang malakas para sa mundo ng mga tao. Ay, nako. Nag-enjoy talaga ako rito. Ito yung mga konting bagay na enjoyment ko Yung pag nakikipagkwentuhan ako sa mga tao nang tungkol sa mga bagay na natutunan ko tungkol sa mundo. Pero pag ako lang mag-isa, takina, suya na ako rito. Alam mo yung kabisado ko na halos lahat ng mga general perspectives Halos lahat. Pero syempre, obviously, hindi naman lahat. Hindi mo naman malalahat Pero yung mga, alam mo yun, pinakalundo ng mga bagay-bagay, okay na ako rito Takina, gusto ko na makita yung kabila. Gusto ko na makita yung kabilang mundo. Kabisado ko na masyado yung, yung mga general perspective dito na parang, alam mo yung halos wala nang bago para sa akin. Yung mga maliliit na detalye, okay, may nadagdag na lang na maliit na detalye, pero hindi na yung mga pinakamalalaking bagay na putang ina, ang galing! Wala na ganun wala na masyadong spark Excited na ako makita ko ano yung tsura ng kabilang buhay. Yun ang excitement ko. Follow-up question, brother. So, ang follow-up question ko, parang iniisip ko sa, halimbawa lang pero hindi pa naman sa ngayon, if ever lang magkaroon ulit ako ng relationship sa susunod, talagang kailangan ko lang talaga i-maintain yung pagiging like alpha male, parang gano'n. Tapos lagyan ng konting thrill, huwag masyadong bored sa relationship. Kung pwede, yun. Pero ewan ko bro, minsan mayroon akong nakikita sa social media, like sabi nila, yung ibang babae daw, mas gusto pa yung niloloko sila. Yung iba gusto, binubugbog. On extreme cases yun, brother On extreme cases yun. Hindi sa sitwasyon. I will say on extreme cases yun. Hindi sa sitwasyon yun kundi sa dami nung pinagdaanan ng babae. Pag ang babae masyado na maraming nakarelasyon, tas iba-iba ang dahilan kung bakit siya nakipagrelasyon at hindi purely pag-ibig lang talaga, ayan, tangina, medyo sira ang tok-tok niyan. Pero pag ang babae, kahit medyo nakarami ng konti sa relasyon, pero ang dahilan talaga puro pag-ibig lang talaga, purely 100% mahal niya lang talaga yung lalaki, sa madalas na pagkakataon, nasasaktan sila ng husto kapag ginagawan mo silang hindi maganda. Tapos nagkakaroon sila ng trauma. Tapos pag ngayon, nakarami na ng trauma yung babae, doon na ngayon masisira yung ulo ng babae. Yun ang napansin ko Doon masisira ulo ng babae kapag nakarami na relasyon, tapos puro pag-ibig ang dahilan. Tapos lahat na lang ng mga nakakarelasyon nila, either sinasaktan sila, o niloloko sila, o iba-iba dahilan, iniiwan sila sa ere, ganun. Pagka ganun, doon na nagsisimulang masira ulo ng babae. Tapos, yun nga, nakarami na ng trauma. Pag nakarami na ng trauma, yan, tangina, okay na sila sa kanila, ginugulpi sila. May mga ibang babae, ganun Okay lang sa kanila ginugulpi sila kasi pakaramdam nila mahal na mahal sila yung lalaki pagka ginugulpi sila. Ayaw nilang idemanda, ayaw nilang gumawa ng hakbang. Ang gusto lang nila magkwento sa mga nila, sa mga amiga nila kung gaano kasama yung ugali ng lalaki. Yun lang gusto nila, entertainment purpose, pagchismisan yung jowa nila. Pero ayaw naman nilang hiwalayan. Tapos ang dahilan daw nun, mahal. Hindi na mahal yun, obsessed ka na ron Sinasaktan ka na, ginugulpi ka na, sasabihin mo, mahal mo pa rin. Hindi na pagmamahal yun, obsessed na yun, paungonsin tinatawag dun Yun, follow-up question, brother. Ayun, so talagang kailangan pag mga ganyang klase babae, nag-cheat na sa'yo, ibasura na, huwag mo ibalik. Oo. Pagka ganyan, wala na. Mahihirapan ka ng maayos yung babae na yan, brad. Diretso, mahirapan ka maayos yung babae na yan. Pagka ganun, yung katulad ng ginawa sa'yo na, puta, pinagpalit ka, tapos may asawa, putang ina. Ay, yan na talaga yung epitome niyan. Alam mo, pinaka-common yan sa mga magagandang babae, bro. Takina, ingat ka. Hindi ko naman sinasabing iwas ka, pero sinasabi ko, ingat ka sa mga magagandang babae. Lalo na yung mga babaeng sobrang busy. Nako, putang ina mo, delikado ka dyan, bro. Pag yung babae sobrang busy,
Takina, reverberated throughout the internet naman yan. Ang dami ko naririnig na nagsasabi ng ganyan. Pag ang babae sobrang busy na may appointment sa gato, may appointment sa ganyan, makikipagkita kay gato, may business meeting ka ganyan, makikipag-date kay gato, pupunta kay ganyan, ang dami masyadong kausap. Ay putang ina mo, stay away from those women. Stay away. Ingatan mo sarili mo. Tangina, stay away. Mamomroblema ka dyan, sasakit ang ulo mo dyan, masyadong maraming nakakausap na tao yan. Ngayon, ang mangyayari niya, magiging option ka lang yan. Hindi, kahit kailan, hindi magiging ikaw yung lalaking pinaka-the best para dyan. Wala pa rin talagang tatalo dun sa ang babae, inosente. Tapos ayusin mo lang ang sarili mo, mamahalin ka niya na habang buhay. Ganun. So, Yun. talagang nahanap ka talaga ng matinong maayos talaga. Check background. Oo, Brad. Personal, tangina. Yun ang dahilan kung bakit humahaba yung mga relasyon ko eh. Itong pinakauli, 9 years. Yung prior to that, 6 years. Prior to that, 3 years. Mahaba yung mga relasyon ko eh. Hindi masyadong maiikli. Hindi kasi ako pang one night stand eh. Pang long term ako eh. O yan, ngayon, single na naman ako. Gago na yan. Magkano? Dali, kukuha lang. Magsusukli lang muna ako. 450? 450? 415. Okay. 400, 15 pesos? Okay. 15 pesos. Wala eh, ito kasing huli. Kasalanan ko naman eh. Kasalanan ko. Kung kailan nagtitino na ako, wala, ayaw na akong paniwalaan. Ganun talaga. Ito pa question ko bro, may last question pa ako. Teka, Okay. ilang taong ka na ba? 34. Okay. Kasi yung ex ko, bata pa yun, 25 pa lang yun, ako 37 na. Nako, putang ina. Oh, sige, tuloy yung tanong. Ayun, kung ikaw, kunyari, ikaw, single ka, kung magjojowa ka ba ulit, same age mo ba o mas ahead sa'yo? Wala akong pakialam sa edad, brad eh. Diretso, wala talaga akong pakialam sa edad. Ang pakialam ko, mindset. Yun ang tinitignan ko, yung mindset. Matino ba tong babae na to o hindi? Ganun ang mindset, ganun ang ano ko eh. Marunong ka bang mag-alaga ng kasama mo sa buhay o hindi? Magalang ka ba sa magulang mo o hindi? Si Raulo ka bang babae o matino? Pokpok ka ba o hindi? Masyado ba maraming kumakantot sa'yo o wala pa halos? Ganun yung konsepto sa akin eh. Kasi, wala akong pakialam sa edad, Brad. Diretso, wala akong pakialam. Isa lang sa mga pinaka-common denominator ng mga bata, lalo na yung mga ganyang 25 pa baba, ayoko naman mag-generalize, pero ito napapansin ko eh. Kumukuha kasi ako ng mga empleyado, napapansin ko 25 anyos pa baba, hindi na importante kung babae o lalaki. Putang ina, walang malay sa mundo, Brad. Tapos ang mabigat nun, wala na nga silang malay sa mundo, dunung-dunungan pa. Tapos, wala rin namang silang skill. Madalas yan, ha? Siyempre, in every rule, there's always an exception. Ito napansin ko, sobrang dalas. Wala silang skill, wala silang taba ng utak, ang meron lang sila, mga preconceived ideas nila na pagkukuha nila sa internet, tapos pakiramdam nila, mataas na tao na sila dahil ang dami nilang narinig ng mga ideas sa internet, na mga bagay na hindi naman nila naipuput into practice kasi wala nga silang tiyaga para magtrabaho. Yun ang napansin ko sa mga kabataan ngayon. Taka na, may diferensya kabataan ngayon. Alam mo, palagay ko, hindi lang yan sa Pilipinas, palagay ko pati sa Amerika. Yung ang tawag nila, entitled. Ang taas ng tingin sa sarili pero walang laman ng resume. Yung pansin ko, sobra. Tangina, sobrang common na yan ngayon, wala na nga sa lugar eh. Sobrang common na yan ngayon, wala na sa lugar. Wala na talaga sa hulog. Napansin ko rin ang daming babae na ngayon na may jowa. Meron pa rin ang mga post ng pa-thirst trap sa social media. Kahit may jowa. Yung iba sa kanila nakikiuso lang, pero hindi nila alam na nanto-thirst trap sila. Validation lang. May mga babae hindi talaga nila alam na seeking validation sila, brother. Puta, ang mangyayari ngayon, ikaw patuloy yung kailangan mag-educate ng ganun sa kanila. Na, hindi pa pwede, nakapag may jowa ka na, hindi pwede yung ma-actong single. Talaga dapat. Oo, Brad, kailangan talaga educate mo. Ikaw ang may edad eh. Ikaw ang nakarami na ng experience sa buhay eh. Sa buhay hindi sa pepe. Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay, kapag kumuha ka ng babae, halimbawa na inosente, tapos matino, ikaw yung kailangan magturo sa kanila kung paano tumatakbo ang mundo. Ikaw yung kailangan magturo kung paano tumatakbo ang mundo. Kasi pag hindi mo sila tinuruan kung paano tumatakbo ang mundo, puta, naive. Wala silang malay na hindi pala maayos yung ginagawa nila. Wala silang malay na thirst trapping pala yung ginagawa nila. Hindi nila alamin na thirst trapping pala yung ginagawa nila.
Hindi nila alam na may mali siya para sa kanila. Yung mga tropa nilang lalaki, pinaninindigan nila, hindi, friends lang yan. Walang ano yan, walang mali siya yan. Kasi sa kanila, wala talaga mali siya yun, Brad. Totoo talaga. Ang dahilan, kasi tropa nila yon, kaibigan ng tingin nila doon, best friend pa yon. Kung lalaki yon, best friend pa tingin nila ron. Without considering na, alam mo yun, yung lalaki may vested interest sa kanila, kaya sila bini-best friend. Hindi nila alam yun. Worse, hindi nila ina-acknowledge yun kahit may parang pitik na ng ganun. So ngayon, ikaw ngayon, obligasyon mo ngayon bilang lalaki, pag nakakuha ka matinong babae, puta, ikaw mag-e-educate dyan kung paano tumatakbo ang mundo para matanggal yung naivete. So tayo na talaga mag-a-adjust, no? Kasi pansin ko, bro, sa relationship, minsan, kunyari, may something sa inyong dalawa. Huwag mo na dito, nakaka-istorbo. Yeah. Imbis na makipag-communicate sa'yo, ginagamitan tayo ng silent treatment hanggang mawala na. Kailangan matuto kang tanggalin yung silent treatment, brother. Natatanggal silent treatment. Kasi ang madalas na nangyayari, nagte-testing sila ng mga bagay na gumagana. Yung silent treatment, nakakakuha kasi sila ng attention kapag ka nagsa-silent treatment. Yun ang trouble nun eh. Nakakakuha sila ng attention, sinusuyo sila pag nagsa-silent treatment sila. Ako yung aking kasintahan, dinediretso ko sa mga ganung pagkakataon eh. Hindi gumagana sa akin silent treatment. Didiretsoin lang kita, papabayaan lang kita. Hindi gagana sa akin silent treatment at hindi ko rin na-appreciate pag sina-silent treatment ako. Mas na-appreciate ko, sabihin mo sa akin kung ano diferensya. Kasi minsan, preconceived idea, ikaw lang mismo yung tumalon sa conclusion ng mga bagay na kina-offend mo. Pero ang totoo, wala naman talagang problema. Ngayon, for me to be able to acknowledge what it is that you find wrong in me, kailangan mong sabihin sa akin. We need to verbally communicate. Hindi pwedeng papaghuhulain mo ko ng mga bagay na nasa isip mo kasi dediretsoy lang kita. Hindi matatapos ang problema kung paghuhulain mo ko ng mga bagay lang na nasa isip mo. And we have to focus on the resolution. Diretso lang ako eh. We have to focus in the resolution. Doon tayo mag-focus sa resolution, hindi sa drama. Pipilitin mo ko na aminin yung bagay na hindi naman totoo, na itinawid mo lang galing sa interpretation ng isip mo, hindi gagana yan. Kung gusto mong gumana itong relationship na to, you need to tell me what it is that you find wrong in our relationship, and we have to focus on fixing those problems and not jumping into conclusions and not jumping to any dramas whatsoever and telling your friends about things that we have as partners. Kasi ito pinaka-common eh. Ito pinaka-common. Ang common denominator ng maraming babae, jump sila into conclusion, ma-offend sila sa kinunclude nila. Inimbento lang nila yung conclusion na yun. So merong konting hint sa isip nila, tapos nag-imbento sila ng conclusion, nilagyan nila ng maraming detalye. Tapos nung na-offend sila ng sobra, magsa-silent treatment sila, pag hindi sila pinansin ng lalaki o inaway sila ng lalaki, ipit ka dyan sa magkabilang panig. Pupunta sila ngayon sa mga kaibigan nila, magkikwento sila kung gaano kasama ang ugali mo. Or worse, ipopost ka sa internet. Walang nare-resolve ang problema pagka ganun. Kaya ako, dinidiretso ko yung kasintahan ko dati. Although hindi niya ginagawa yun. Never niyang ginawa sa akin na kapagkwentuhan siya sa mga tropa niya tungkol sa akin. Never niya ring ginawa sa mga tropa niya. Never niya ring pinost sa social media issues namin dalawa. Pero ang pinaka-common kasi sa mga babae, silent treatment. Yun ang pinaka-common. Ngayon, ang sinasabi ko naman sa ganun, you have to verbally communicate. Kailangan pag-usapan natin, ano bang mali? Tapos mag-focus tayo ngayon sa resolution kasi ang mahirap niyan, ipapaamin mo sa akin yung bagay na ikinongclude mo lang sa sarili mo na hindi naman talaga totoo, na may problema tayo. Yun ang totoo. Ngayon, ang tanong, anong resolution? Hindi gagana na dadagdagan pa natin ng conclusion pa yung mga problema, tapos hindi ko rin naaminin, pipilitin mo kung aminin, lalaki ngayon ng sunog. Ganon. Kasi pagka mali naman ako, aminin ko naman, sabihin ko lang, mali ako eh. Ganon kasimple yun. Ngayon, ako na mismo naglatag ng sistema kung paano ako humihingi ng dispensa. Kasi lahat naman ng tao nagkakamali eh, including myself. May mga pagkakataon na hindi ko alam na meron pala akong impression na naibibigay sa ibang mga tao nang wala sa lugar. Ngayon, kung hindi ka nagmamatter sa akin, wala akong pakialam sa inimbento mong conclusion sa isip mo galing sa mga bagay na sinabi ko. Whether it be yung sinabi ko misleading o yung talaga ang ibig kong sabihin, hindi ko lang talaga verbalize, tapos kinunklusyon mo ngayon sa isip mo, wala akong pakialam kung hindi kita kilala. Pero kung kilala kita at nagmamatter ka sa akin, hihingi ako ng dispensa sa'yo. Tapos sasabihin ko sa'yo na hindi yun talaga ang intensyon ko.
Yun. Follow-up question, brother. Pwede pa ba? Pwede pa ba? Last question. Sige, go. Pahinga akong tubig. Okay, last question. Sige. Talaga, communication is the key. So, yung last question ko kasi, balik ulit tayo dun kay X. Kasi since nahuli ko nga sila, ewan ko, nangyayari talaga lagi ito. Pag nahuhuli sila, sila yung pa-victim, binabaliktad pa ako sa nangyari. Parang ako, nung nahuli ko sila, ako pa doon ng gulo, samantalang pumunta ako dun sa partner. Bro, wala akong ginawa. After ko sila nahuli, nag-walk away lang ako. Kasi wala na tapos na Tapos sinasabi nila, ako pa yung nanggugulo, ako pa doon yung creepy. Pagka ganon. Kasi binaliktad lahat ng story. Ganito. Ito, isa sa mga pinaka-effective. Mga narcissists. Ayoko naman sabihin narcissist kasi, kailangan mo talaga maging psychologist, psychiatrist para ma-diagnose ang isang tao na narcissist. Pero ito sasabihin ko, pag naagrabyado ka, panalo ka. You have the upper hand. Ang gagawin mo na lang, simple. Huwag mo nang piliting aminin. Kasi pag pinilit mong aminin, hahanap lang sila ng ebidensya para patunayang inosente. Sa akin, magpapatay mali siya na lang ako. Cut the communication na agad. Connection. That's right. Okay. Pag ang babae, gusto mo ng diretso Pagka ang babae, nanlalalaki na, ang ibig sabihin niyan di satisfied sa yan. Hindi yan katulad ng mga lalaki na, ito general This may be controversial, pero I will say it kasi someone needs to say this. Someone needs to say this. This may be controversial, pero someone needs to say this. Ako na lang yung ako na lang yung kakain ng burden of truth. Kasi totoo ito Pwede mong sabihin hindi ito yung buong katotohanan, pero hindi mo maitatanggi. Totoo ito. Na ang mga babae, yung pag-ibig nila at saka yung libog nila, magkasama yan. Sa madalas na pagkakataon, magkasama yan. Pero ang mga lalaki, magkahiwalay ang libog at saka pagmamahal. Ang mga babae, hindi nakakakantot ng walang emotional attachment. Hindi katulad ng mga lalaki, para makarelease lang talaga. As in, purely para makarelease lang. Yeah, for the sake of fucking someone. Someone needs to say it. Doon na ngayon papasok yung control. Bilang lalaki, dapat kontrolado mo yung libog mo. Doon papasok ang control. Yung sa babae, pagka iniwan ka pala guys. May sex Baka gusto mong kunin yung mic kasi di ko naririnig ng mga tao. Ito, merong sasabihin yung cameraman ko. Ganun pala boss, pagka may sexual intercourse na sa ibang lalaki, talagang may diferensya na talaga, wag ka na umasa na May problema na. Wala, Kasi madalas na pagkakataon, kapag ka ang babae nakipag-sex sa iba habang nasa loob siya ng isang relasyon, sira na yan. And when I say sira na yan, ang ibig ko sabihin, hindi lang yung mismong babae, pati yung relasyon sira na. Yeah, truth hurts talaga. Kasi madalas na pagkakataon, and in every rule there's always an exception, pero sa madalas na pagkakataon, ang mga babae, hindi yan nakakakantot ng walang halong pagmamahal. Kailangan muna nilang maramdaman na safe sila. Nasa safe space sila dun sa lalaki kung kanino sila makikipag-sex. Kailangan nilang maramdaman yun. At sa mas madalas na pagkakataon, nararamdaman ng mga babae yun sa mga lalaki na meron na silang konting pitik ng pag-ibig. So, ang ibig sabihin nun, yung mga babae, kapag nakipag-sex na sa iba, sa loob ng relasyon, ang ibig sabihin nun, meron ng pitik na mahal nila yung lalaki na yun. Kahit mas malala lang ng konti sa crush. Ganon yun. Ang mga lalaki naman, in general, puta, bayad kang babae, tapos bukas move on. Diba? Someone needs to say it. Ngayon, ito ngayon ang punto. Doon na ngayon papasok sa mga lalaki yung antawag control. Self-control. Kasi pag mahal mo talaga babae, self-control ka. Ang problema, yun ang putang ina sa mga pinakamahihirap. Lalo na kapag kayong babae, ayaw makipag-sex sa'yo. Kasi pag masyado na kayong matagal na nagsasawa kayo sa isa't isa, tapos yung babae ayaw na. Ewan ko kung naranasan mo na yung Brads. Yung sobrang tagal na ng pagsasama ninyo, ayaw na sa'yo ng babae. Nasuya na. Oo. Months kaming hindi pinagbigyan, yung pala may nakakausap na iba. Yun, isa sa mga dahilan. May nakakausap na iba. Meron ding isa sa mga dahilan na wala nga silang nakakausap na iba.
Pero si babae, so sobrang tagal na ninyong dalawa na magkasama, na araw-araw kayo nagkikita, wala nang interest makipag-sex sa'yo. Pinaka-normal yan kapag ang babae may anak na. Tapos magkasama kayo ng napakahabang panahon na ikaw yung tatay ng bata, walang third party, ayaw lang talaga makipag-sex sa'yo. May personal question pala ito sa utak. Personal question daw sa utak nitong isa. Sige, go. What if ang situation, boss, anong nangyari is merong lalaki, yung babae, which is alam mo yung mga sitwasyon na nangyari, merong mga sexual intercourse, mga ganyan, pero ikaw pa rin yung hinahanap niya, nahanap ka pa rin niya, pero yun, nandun pa rin yung may mga ano pa rin kayo, lagi pa rin may nangyayari sa inyo, nararamdaman mahal ka pa rin ng babae. Tapos si babae, kumakabit sa iba, gano'n? Oo, makakabit pa rin sa iba. Ang ibig sabihin nun, ikaw yung pinaka-paborito niyang lalaki, pero hindi lang ikaw yung lalaki. Shit. Sakit, no? Ikaw yung pinaka-paborito niyang laruan. Ganun ang labas nun. Sa lalaki kasi hindi ganun eh. Sa lalaki hindi ganun. Meron akong isang, ayokong sabihin yung personal na relationship sa akin na to eh. Mataas na tao ito. Sa isang malaking airlines company. Mamaya na muna, sandali apiran. Dali muna. Sandali lang, nadidistract ako. Akin muna attention. Mataas na tao ito sa isang malaking airlines company. Hindi ko na sasabihin ko anong airlines company. Pero may edad na to, somewhere around 50-ish lalaki. Mataas na tao ito sa kumpanya. Mayaman sobra. Personal na kakwentuhan ko sa madalas na pagkakataon, katubakuhan ko pa ito. Tinatanong ko siya. Sabi ko ayoko na sabihin relationship ko eh. Kasi may specific na term ako ron sa matanda na yun eh. Lalaki ito. Sabi ko bakit kada bansa na pinupuntahan mo, laging merong naka-ready na sa'yo na babae ron? Kasi ganun eh. Kada bansa na pupuntahan niya, may naka-reading babae sa kanya. Tapos, laging nasa hotel na kagad niya yun. Tapos, iba't ibang mga babae ito. Tapos binabayaran lang. Ng boss niya para sa kanya. Ngayon, ang asawa nito, itong lalaki na to, ang asawa niya, lintik ang putang inang gandang babae. Ang gandang babae talaga. Matangkad sila parehas. Nasa malaking airlines company eh. So expect mo na talaga, puta prime talaga itsura nitong mga taon to. Magandang babae sobra. Model type. Pwede mong ilaban sa binibining Pilipinas nung kabataan niya. Pwede mong ilaban sa Miss Universe nung kabataan niya. Pero syempre, dahil may edad na sila parehas, malalaki na rin yung mga anak nila. Magagandang mga tao yung mga anak nila. Aral yung mga anak nila. Sila rin mismo aral. Malalaking tao ito. Tinatanong ko siya, bakit ka ako tuwing bansang pupuntahan mo, laging may nakaabang na sa'yo? Alam mo, sagot niya sa akin, may mga bagay, bata pa ako nito, may mga bagay na hindi mo naiintindihan habang bata ka pa. Pero maiintindihan mo yan pag lumaki ka na. Na may mga gusto ang lalaki na hindi mo pwedeng ipagawa sa asawa mo. It's just because you have too much respect for your woman. Doon na ngayon papasok na magbabayad ka. Just to fulfill yung kung ano man yung darkest desires mo. Tapos, you can go back to your family, kiss your kids your wife, tapos walang masisira, walang magiging problema. Versus, lesser evil eh. Yun, lesser evil. Versus manliligaw ka ng babae, tapos sisirain mo yung pamilya mo. Ngayon, eto naman ang punto ko. Hindi ko sinasuggest yun. Bakit? Masisira buhay mo ron eh. Diba? Pati pagsasama mo, masisira dun eh. Yung konseptong magbayad ka na lang, oo, narinig ko rin yan. Yung konseptong magbayad ka na lang. Narinig ko rin yan. At ang problema mo, pag wala kang pakialam sa kabilang buhay, ayariin mo sarili mong kaluluwa. Diba? Kailangan mo rin ilagay into context yun eh. Na yan bang ginagawa mo, sigurado ka ba na hindi ka magkakaproblema dyan? O baka hindi ka lang nagkakaproblema kasi hindi ka nahuhuli. Kailangan mo ilagay sa konteksto ngayon yun. Diba? Ngayon, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay, ngayong matanda na ako, and I am speaking as an old man,
Na oo, pwede mo sabihin 34 anyos ka pa lang, Chester. Pero tangina, I'm already half of my life away from death. Probably lesser. Probably more. Pero isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko bilang matandang tao, may kabilang buhay eh. 'Di ba? Hindi na masaya pag yun na ngayon ang pinag-uusapan. O, tanong mo. Pag yan na pinag-uusapan, hindi na masaya. Bakit? Kasi mga tao, nahihirati lang dito sa buhay na to. Pag wala kang self-control, pwede mo talaga sabihin, lesser evil, magbayad ka na lang talaga. Pero an even better self-control, huwag mo na lang gawin, magbati ka na lang. Bakit? Tangina, Brad, pag nahuli ka, repercussion of actions mo. Trouble ka. Yung damage na mangyayari sa buong pamilya mo, combine. Diba? Doon magkakaproblema. Eto na mo, katulad sa akin, diba? Siraulong tao ako eh. Ngayon, I'm suffering the consequence of my action. Wala kayong naniniwala sa akin pag sinabi ko nagbabagong buhay ako dun sa lahat ng mga nakakakilala sa akin dati. Akala nila ako pa rin yung dating Chester na siraan tuktok, siraan ulo, baliw. Na tumatalon sa kung anumang second floor ng ipinasara kong putang inang bar. Pag hindi nyo ako sinalo, walang magbabayad nito, mag-aambagan kayong lahat dahil ako nagbayad ng bar. Akala ng mga taong mga nakasama ko dati, ako pa rin yung dati na yun. Akala nila yun. Akala nila ako pa rin yung dating Chester na tangina. Mahirap na lang magsabi eh. Pero doon sa mga nakakakilala sa akin, kilala nila kung sino talaga ako. And I have done so many fucked up things in my life. Umaamin naman ako eh. Sa dami ng kagaguhan ko sa buhay. Pero what I'm trying to do now is I'm trying to change for the better. Kasi alam kong mamamatay na ako. Konti na lang ang buhay ko eh. Hindi ko na maalam kung hanggang kailan lang ako rito. Pwedeng matulog ako, di na ako magising eh. Diba? Pwedeng naglalakad kami rito, nabangga kami ng kung ano man, o nagmumotor ako, dahil regular naman ako nagmumotor, mabangga ako, tapos patay ako, di ba? Pwede yun. Ang daming pwedeng mangyari eh. Pumunta rito isa sa mga siraulong gustong magpapatay sa akin, kasi may nagbayad na isa eh. Nag-counter offer lang ako eh. Sinabi sa akin eh. Di ba? O pwede ngayon magbayad sa iba yon para tirahin ako, di ba? Eh, masyado ako maraming taong binabangga eh. Siraulo nga ako eh. Pero ang pinaka-bottom line nun, one way or the other, we're all going to die. No one gets out of this life alive. Might as well, galingan mo na rito sa buhay na to. And when I say galingan, puta, consider mo na merong sinasabi ang mga scientifico that there is a huge possibility na yung kamatayan, ilusyon lang daw. Katawan lang ang nabubulok sa lupa pero nakakalaya ka pag kamatay mo. Fuck, that's fucked up. O, diba, hindi na masaya pag ganyan na kwentuhan. Bakit? Ang sarap kasing pagkwentuhan kung ano yung mga bagay na strategies natin dito sa mga bagay na ginagawa nating kagaguhan. Na lesser evil yung pinipili natin, pero it is still considered evil. Diba? Itong putang inang iniinom ko, itong iniinom ko na isa pa, itong mga bla-bla, diba? Still considered evil. Pero ako, simple lang naman sa akin yan. Gusto ko lang makapagbagong buhay. Kung meron man sa inyo nahahadlang sa akin sa pagbabagong buhay, pababayaan lang kita. Gawin mo lahat ng gusto mo. Mag-enjoy ka. Ang gagawin ko lang simple, i-depensa ko lang yung sarili ko para hindi lang ma-considered na suicide mission because this is a suicide mission. Itong the Chichester brand, this is a suicide mission. I am going to die here. I am. One day, mababalitaan nyo, patay na si Chester. Tignan mo yung dami ng mga binabangga kong mga tao. Hindi mo alam kung gaano karami yung mga yan. Face on, head on. Collision ako eh. Okay lang. Bakit? Tangina, may kabilang buhay eh. Ginalingan ko na rito. Tinindihan ko na rito. Hindi ko pinapaikot ang buhay ko sa babae. Ulitin ko, hindi ko pinapaikot ang buhay ko sa babae. Kung wala maging babae, so be it. Wala akong pakialam. Pero my mission is far greater than myself. Mas importante kaysa sa sarili kong buhay. Itong ginagawa ko sa social media. Kaya hindi nyo napapansin, wala nga akong pakialam sa pera eh. Wala akong pakialam sa pera. Wala akong pakialam sa kapangyarihan. Wala akong pakialam sa kasikatan. Wala akong pakialam kung i-cancel nyo ko. Wala akong pakialam kung napakababa ng viewers ko kasi tad-tad ng violation ng putang ina social media platforms ko. Yung mga accounts ko, tad-tad ng violation to. Wala akong pakialam. Wala kang monetization eh. Hindi nyo napapansin, to Facebook ko, hindi nyo napapansin, yung ibang mga live, makakakita kayo ng ads dito. Ito, walang ads. Ni wala man lang option para makapag-send ka ng stars. Wala. Ang TikTok, meron.
Pero yung Facebook, tad-tad ng violation. Pwede naman ako pwede naman ako mag-live dun sa Project 1M. Yun, may stars yun. Dun sa The Chichester na isa pa, yun, kumpleto yun ang lahat ng monetization tools. Pero naka-live ako sa isang account na walang kahit na anong monetization. Just for you, para maintindihan nyo, just for you to understand that this is not about money. This is not about power. This is not about fame. This is about the afterlife. And this is a suicide mission. I am going to die. Hindi ko nga lang alam kung kailan, hindi ko rin alam kung paano. Pero how I wish someone will kill me. Bakit? Tangina, kung makakapili ka na lang ng kamatayan, puta, walang mas higit na kamatayan kaysa namatay ka dahil pinatay ka ng kung sino man dahil sa pinaninindigan mo tungkol sa kabilang buhay. Puta, pagdating ko ngayon doon, heroes welcome. Oh, tangina. Woohoo! I'm dead! Heroes welcome ako ngayon pagdating ko sa kabila. Bakit? Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal, luka. Nasa ilalim ng dambana yan, natatatakan ng ikalimang tatak. See? Pero, sa akin tungkol doon sa, trouble mo ron sa, huwag mong paikutin ang buhay mo sa babae, brother. Diretsahan, huwag mong paikutin ang buhay mo sa babae. Bakit mga kayamanan ay minamana sa mga magulang? Ang mabait na asawa galing sa Panginoon. Hinihingi lang yan sa Diyos, brother. Hinihingi lang yan. Ang gagawin mo, sa 6:33 ni Mateo, hanapin muna ninyo ang karya ng kanyang katwiran. Lahat ng mga bagay na to, kasama yung pag-asawa, daragdag na lang yan sa'yo. Dudugtong na lang yan, dadagdag na lang yan. Self-improvement na lang talaga eh. Oo, brother. Ayusin mo yung sarili mo. Hindi lang physically, spiritually. Kasi ang sabi ni Pablo sa Biblia, sabi ni si Pablo, kay Timoteo, sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalan na pinagsasanayan ay may pakinabang sa buhay na ito at sa darating. Ganda katawan mo. Ayos, congratulations. You will reap the fruit of your labor. Baka mabuhay ka ng mahaba. Pero mas maganda kung pagsabayin mo na yung pag-aayos ng katawan habang inaayos mo ng kaluluwa mo at the same time. Mas maganda, walang tatalo ron. Sabay na. Sabay, parehas. Gets mo yan? Lagi naman ako, kasi actually bro, INC rin ako. Lagi akong nag-church string sa Sunday. Good for you. Happy for you. So yun, follow-up question, brother. Okay na ako bro, kasi pagbigyan natin yung ibang naka-line up. Ayos. Bali, nagpapasalamat na lang ako sa mga sagot mo, medyo, alam mo na, dagdag knowledge. Tangina, gising-gising ka ngayon, ano? Tanggal ngayon yung putang paalpa-alpa mo pagka usapang kaluluwa na. Putang ina, tanggal talaga angas mo pag usapang kaluluwa na. Boring na yan eh. O sige, brother. Pakawala muna kita, ha? Kita-kits na lang pagka-uwi. Sige, brother. Punta ka rito, bili ka sinigang. Masarap na to. Masarap to pag uwi mo. Dalawin ko yan. Dalawin ko yung business. Salamat, brother. Sama mo na rin si attorney. Okay rin. Happy. Bye! Okay. Next. Takin ang ganda nun, ha? Ganda na isang pirasong tanong na yun, no? Ganda. Gusto ko yun. Follow up na kadugtong. Oo, okay. Okay. Tonton. Mahirap tuloy sundan yung ganong klase ng tanong. Good morning, brother. Taga saan ka? Hello. Taga-Capiz po, bro. Capiz. Okay, ano tanong mo, brother? Oo. Ito maganda to. Sinulat ko talaga to eh. About sa bro. Alam ko, hindi ko alam kung naniniwala ka dito eh. About sa fixed marriage. Oo. Agree ka ba dun? Hindi ako agree dun. Hindi maraming ganun eh. Hindi ako agree dun. Unang-una, mas malamang yan na magka-problema yung relasyon na yan kasi magulang ang nagdedesisyon, hindi naman ang Diyos eh. Ang nakasulat sa Biblia, bakit kaya mana minamana sa magulang, hindi kasama ron pati mapapang asawa. Diba? Tinan mo, ang daming fixed marriage na hindi gumana eh. Tignan mo na lang sa Mindanao, napakaraming fixed marriage dyan, hindi naman talaga nila mahal yung isa't isa eh. Ang dahilan lang kung bakit sila nag-i-stick together kasi because of family tradition. Pero hindi dahil mahal ang isa't isa. Hindi rin dahil natutuwa sila sa isa't isa kasi may mga iba nga dyan, miserable buhay nila eh. Miserable. Bakit? Hindi naman kasi ikaw pumili nun eh. At least at the very minimal, kung di man galing sa Diyos, at least man lang pinili mo yan, diba? Diba? Yun. Yun ang madalas na nangyayari. Hindi talaga ako agree dyan sa fixed marriage. Sa madalas na pagkakataon, ang dahilan kung bakit pinag-fixed marriage, tradition is one thing, pero yung yung kapangyarihan ng dalawang pamilya,
Hindi lang sa politika, kundi sa finances. Pati sa success at the same time. Yung mga iba nga, lalo katulad sa Middle East, fixed marriage, mga magpipinsan eh. Meron ganun sa Middle East eh, magpipinsan. Para within the family lang yung kapangyarihan, within the family lang din yung yung kayamanan. Hindi lalabas. So yun ang sagot ko rin, hindi ako agree sa fixed marriage. Follow-up question ba? Meron pa. Ito pa, bro. Alam ko, naniwala na ako dito. Disagree ka rin dito eh. Ano masasabi mo dun sa kanina nakita ko to sa balita. Yung mga milyong taong naluloko siguro to eh. Yung sumasampalataya sa itim na Nazareno. Naniwala ka ba dun? Ano kayo mangyayari sa mga taong ganun? Hindi rin ako naniniwala sa itim na Nazareno eh. Wala naman talagang itim na Nazareno eh. Yung itim na Nazareno, yung Nazareno sa Biblia, si Kristo yun. Galing siya sa isang lugar na tinatawag na Nazaret. Yung itim na Nazareno, rebulto yan eh. Yung tunay na buhay, hindi naman talaga negro si Kristo eh. Hindi siya maitim na maitim. Ano siya eh? Isipin mo, Middle Eastern si Kristo eh. Diba? Hudyo si Kristo eh. Ano ba? Normal na kulay ng Hudyo. Minsan medyo maputi ng konti, minsan medyo kayo manggip, pero definitely hindi black. Ewan ko. Totoo, hindi ko alam. Diretso, yung tungkol doon sa Ano kayo mangyayari bro? Sa mga tao na naniniwala doon? Mga naloko. Ayoko nga tulan yun, brother. Diyos na lang magsasabi nun. Kasi nakadepende sa mga bagay na ginagawa nila. Kung wala naman silang malay na masama pala yun. O meron silang konting alam na masama yung sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero alam mo yun, hindi nag-sink in sa kanila. Kasi sobrang deboto, sobrang panatiko. Ganun yung konsepto. Kung hindi nag-sink in sa kanila na masama yung ginagawa nila, Diyos na bahala ron. Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa Diyos, brother. Ang Diyos hindi ka, alam mo yun, hindi masyadong ang hirap magsalita rito kasi iniingatan ko yung paraan ng pagsasalita ko kasi tungkol sa Diyos ito eh. Ganito na lang, ang Diyos hindi ka hahatulan sa madalas na pagkakataon kaysa hindi, maliban na lang talaga blatant ka, hindi ka niya hahatulan sa isang pirasong pagkakamali lang. Sa madalas na pagkakataon, lalo na panahon ng Kristyanismo, susumahin niya yung buong buhay, kaya nga ang dahilan kung bakit may paghukom eh. Para masuma yung buong buhay mo. So yung overall na buhay mo, yun ngayon yung pagbabasihan ng Diyos. Kasi yun yung nakasulat sa Biblia eh, na yung mga patay, malalaki at 24 yata ng Apokalipsis. Nakita ko mga patay, malalaki at maliliit. Sila yung nakakatayo sa harapan ng luklukan. Binuksan ng mga aklat, binuksan ng iba pang mga aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. So there will come a time na hahatulan ng Diyos lahat ng mga tao tungkol doon sa mga bagay na ginawa nila. Pero yung paghahatol na yun, isang araw lang yun. Hindi yun pagka may nagawa kang pagkakamali, patay ka agad. Diba? Kaya nga nakikita mo, pinababayaan ng Diyos mabuhay eh, diba? Kasi ang sabi sa Biblia, habang may buhay, may pag-asa. Kung yung mga taong sumasamba ron sa Diyos-Diyosan, alam mo yun, isang araw magising, tapos nalaman nila yung totoo, di may pagkakataon ngayon sila para makapagbago. Pero kung, alam mo na, tapos ayaw mo pa rin tumigil, Diyos na lang bahalang humatol doon, brother. Yan ang sagot ko ron. Next question. Meron ko bang follow-up? Bro, last na ito ng question about to sa'yo, lagi kasi ako nanonood sa'yo eh. Ang halos lahat mo na siguro na video na panood ko. Mula nung umpisa mo. Ito yung follow-up question about to sa'yo eh. Yung lagi na-observe ko to sa'yo bro eh, about sa yung sinasabi mo palagi na di ba pinalaki ka ng naampon ka, di ba? Oo, binenta ako ng nanay ko eh. Doon sa uncle mo, di ba? Oo. Sabi mo kasi matalino yung uncle mo, sabi mo matalino siya. Pero bakit niya hinahayaan na ayun, nang binabayaran niya si nanay mo kung pwede lang naman, may marami naman paraan na pwede ka niyang pwede ka naman niya ipakuha na lang kasi di ba sabi mo matalino siya. Parang ganun. Dumating kasi sa puntong mahal na talaga ako nung matanda. Tapos hindi ganun kasakim yung matanda para kunin na lang ako basta ng ganun-ganon alam mo yun, kasi yung matanda kasi andun siya sa konsepto na hindi ako tunay na anak at hindi niya rin ipinagdamot sa akin na makilala yung tunay na nanay ko.
Hindi niya pinagdamot sa akin yun eh. Sinasabi niya regular na, ito ang nanay mo, bla bla, lagi mo lang mamahalin siya kahit wala siya dito. Yun lagi sinasabi ng matanda eh. Kasi nakikita ko nanay ko, regular na pumupunta dun sa bahay ng matanda yung nanay ko, tapos humihingi ng pera. Tapos wala akong masyadong maraming memories or recollection ng nanay ko bukod dun sa pupunta siya sa bahay, John, papakabait ka rito ha. Bla 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 bla, konting buladas lang ganun, mga pangaral na alam mo namang labas lang sa ilong. Tapos kukunin niya yung pera, tapos aalis na siya. Yun ang naalala ko regular sa nanay ko nung panahon ng kabataan ko eh. Until isang araw, yun mamamatay na yung nanay ko. Yun nakapagkwentuhan talaga kami ng gusto bago mamatay ang nanay ko. May cancer kasi nanay ko, breast cancer ang kinamatay nun. So yun, hindi ipinagdamot ng matanda na makilala ako nung nanay ko. Hindi siya ganun kasama para kukunin ako tapos, 'di ba? Alam mo yung bla bla tapos hindi na ko na ulit makikita ang nanay ko kahit kailan. Hindi niya ipinagdamot sa akin 'yun. Isa sa mga upbringing ko galing kay uncle, yung konsepto na hindi kita tunay na anak pero minamahal ka na parang tunay na anak. 'Yun ang laging sinasabi ni uncle. Hindi kita tunay na anak, hindi ko ipagdadamot sa iyo yung sarili mong nanay, hindi ko rin naman ipagdadamot sa iyo yung maramdaman mong mahal ka. Yun ang laging sinasabi ng matanda. Pero papaalala ko lang ulit sa'yo, hindi kita tunay na anak. Lagi niya akong ginaganon. And I think that's the right upbringing para sa mga ampon. Para sa mga taong inampon. Yun yung palagay kong tamang upbringing. Kasi wala akong sama ng loob sa... Well, meron konting kurot ng kalooban nung panahong bata pa ako. May konting sama ako ng loob sa nanay ko. Pero... Hindi katulad nung ibang mga ampon na tangina pag nalaman nilang ampon sila, nagre-rebelde sila dun sa umampon sa kanila without considering na puta ko, hindi dahil dyan sa umampon mo, sa umampon sa'yo, malamang patay ka na. Ayun, yun ang sagot ko ron, dun sa konsepto na yun. Kasi yung matanda, hindi niya ako pinagdamot sa nanay ko. Kaya pumapayag siya na magbigay ng konting barya sa nanay ko. Kasi may pera si uncle eh, mayaman si uncle eh. Barya-barya lang naman ang hinihingi ng nanay ko eh. Hindi naman sobrang laki ng perang hinihingi niya eh. Baka 2,000, 3,000, 3,000. Malaki na 5,000, ganun, tuwing pupunta siya. Tuwing pumupunta naman yun, minsan isang beses sa isang buwan, minsan isang beses sa 2 buwan, ganun. Hindi masyadong madalas. Hindi yan parang araw-araw kumukubra siya ng pera. Hindi ganun. Tuwing lang nauubusan lang ng pera ang nanay ko, tsaka lang siya lumalapit dun. Nakikisuyo siya dun sa mga tanda. Hindi rin naman bastos ang nanay ko. Para, alam mo yun, basta na lang akong kunin ng matanda tapos hindi na magpakita uli. Yung nanay ko kahit paano, kahit, alam mo yun, nangingi ng pera dun sa matanda, nakikiusap naman siya ng maayos. Nga lang, may mga pagkakataon, pag napipikon siya kasi wala talagang pera, tinatakot niya si uncle na kukunin ako. Gago rin talaga yung nanay ko eh. Sumalangit na ba? So yun ang kwento nun. Follow-up question, brother. Mag-aaral sana ako next year, brother. Pero parang nawalan ako ng gana dahil sa parang nawala na yung challenge sa school ngayon kasi nauuso na yung AI. Pati yung mga teacher ngayon na gumagamit na ng AI. Parang scan na lang tapos lumalabas na yung answer. Parang halos basic na lahat. Kung parang basic lang din naman pala, edi alam mo na ngayon kung paano dudugasan yung sistema, mag-aral ka. Kaya ngayon nga bro, yan yung ayaw ko. Di wag mong dugasin. Kahit thesis, kayang gawin ng AI. Oo nga, di wag mong dugasin. Oo, kita mo? Wala ka naman tulak kabigin dun eh. Walang tatalo, brother, dun sa meron kang mapapag-aralan, pag-aralan mo na. Versus yung may mapapag-aralan ka, ayaw mo lang talaga. Walang tatalo ron, brother. Some education is better than no education. Walang tatalo ron, brother. It's best to have something you don't need, katulad ng diploma, than need something you don't have. Mas maigi nang meron kang bagay na pinagtapusan, na may diploma ka, na hindi mo kailangan, kaysa isang araw, biglang kailangan mo ng diploma, nag-a-apply ka ng trabaho, wala ka matrabaho dahil wala kang diploma. Maraming wala akong diploma kasi high school lang talaga tinapos. Eto brother, put it into context, sa darating ang panahon, nakita mo na AI, di ba? Nakita mo ng anong tawag ito, ChatGPT. Nakita mo na yung dami ng technology na nagagawa ngayon through AI lang, na bagong mga technology na AI na mismo ang gumawa. Nakita mo na yun eh. Ano ibig sabihin? Mas kailangan ngayon yung mga taong matatalino at matataba ang utak na nakatapos ng kolehiyo. Bakit? Kasi mas magiging mahirap ang panahon pagpasok ngayon ng AI at mas matitindi na nagagawa ng AI sa mga susunod na panahon kaysa ngayon. Ano ibig sabihin? Masyadong maraming trabaho ang mawawash out. Ang ibig sabihin nun, pag hindi ka masyadong magaling sa bagay na ginagawa mo, merong possibility mawash out ka rin.
Eh kung mediocre ka lang din naman, di ba? High school graduate, tapos ano lang din naman ang kaya mong gawin, eh gagarampot lang kung ano yung mga kayang gawin din ng AI, yun din yung mga kaya mong gawin. Alam mo na, mawawalan ka talaga ng trabaho. Tapos masyadong maraming tao ngayon na mawawalan ng trabaho. Pati yung mga nakapag-aral, yung iba sa kanila mawawalan na rin ng trabaho. Kasi tingnan mo, ang architect ngayon, puta, parang pa-obsolete na yata yung architecture eh. Bakit? Eh, meron ng AutoCAD eh. Diba? Engineering na ngayon ang gumagawa nun. Eh, kahit ordinaryong tao ka nga, kaya mo nang gumawa ng AutoCAD ngayon eh. Eh, tingnan mo, iisipin mo yung konsepto na puta, alam mo na nga mawawash out ng AI yung maraming trabaho, ayaw ka pa magkolehiyo, eh bahala ka sa buhay mo. Mamroblema ka na lang pag kailangan mo pala ng kolehiyo, tas wala kang ganun. Nakumbinsi na ba kitang mag-aral? Oo, mag-aaral talaga ako kasi parang gusto ko yung marami ako nakakasama tapos may teacher talaga na nagtuturo kasi sa YouTube lang ako natututo halos ngayon. Eh di pagsabayin mo na, wala rin naman tatalo ron eh. Meron kang formal education, meron kang informal education. Walang tatalo ron, brother. Walang tatalo ron sa mga bagay na, meron kang mga bagay na hindi mo naman kailangan. Kaysa yung mga bagay na kailangan mo pala, tas wala kang ganun. Walang tatalo sa ganun, brother. Tama yan. Ayun, yan ang sagot ko ron. Okay ka na? Oo po, salamat po bro ha. Okay. Manonood sa'yo palagi. Salamat po. Ayos. Doon sa mga nasa Facebook, pakishare nyo nga muna tong live na to. Nag-enjoy ba kayo sa live? Ayos ba? Ayos ba? O, pakishare nyo nga muna tong live na to. Share nyo muna tong live na to. Gusto ko makakita ng mga dagdag viewers dito kasi kapag dumami viewers natin, alam nyo naman, sila rin naman na makikinabang nun eh. Diba? Kayo rin na makikinabang nun kasi nakatulong kayo sa kapwa-tao nyo. Diba? O, pakishare nyo nga muna to, tapos type done kapag na-share nyo na. Ihituloy ako. Hayop na yan. Siguro kuha pa ako ng dalawa pang iaakit. Pakishare nyo muna tong live na to, tapos type done kapag na-share nyo na. Ayan, sakto, maangat na yung viewers, oh. Paangatin lang muna natin sandali yung viewers natin. Paangatin muna natin sandali yung viewers natin. Kumukuha na ako ngayon ng bagong, ayan, sakto. Merong God with us. 270 viewers, paangatin nga muna natin sandali itong isang sa Facebook, sa TikTok. Nasa Facebook, pakishare muna to, type done. Brother, good evening. Good morning na pala. Taga saan ka? Yan, okay, sige. Mga taga-Facebook, yan, ayos. Share nyo muna itong live na to. Share nyo muna itong live na to. Good evening, taga-saan ka? Tulog na yata, Okay, end muna natin itong isang piraso. Nakatulog. Okay, sige. Nasa Facebook, habang humahanap ako ng bagong iakit natin sa live, share nyo muna itong live na to, tapos type done. Ayan, may inaakit akong bago. Sana nga lang okay to. Loading siya ng kapiraso. Loading ng konti. Loading. Okay, ayos. Yung dami na nagsha-share ngayon. Ayos. Sige, dagdagan nyo pa ng konti pa. Sa mga nasa TikTok naman, paki-isuyo nga. Pindutin nyo nga to. Paki-heart nyo muna sandali. Gusto ko makita ang 50,000 hearts yan. Sige, brother, good morning. Taga saan ka? Dasma Cavite, bro. Okay, Dasmariñas Cavite. Ano tanong mo? Bro, ano balita dyan? Kamusta? Yung Siangmay, medyo matumal pa. Oo. Ilalagay mo kasi sa matataong lugar yan. Yan ang kagandahan kapag yung sa'yo ba mobile, as in ambulant kung tawagin nila, pwedeng, tulak-tulak, ganon? Hindi pwesto din naman dito sa may palengke. Sa mismong palengke, tabi lang ng ng pharmacy. Pero ayun din mari kasi talagang di pa talaga napalit yung merkado. Parang yung sa'yo din, di ba nung December medyo humina ka? Makunat nga eh. Actually ngayon din, makunat din. Ngayong araw medyo makunat ng bagya. Ngayong araw. Pero okay lang, basta tuloy-tuloy lang, ganun. Kasi pagka naman Biyernes, Sabado at saka Linggo lumalakas dito sa Domse. Doon naman sa harap ng barangay, lumalakas kapag ka Biyernes at saka Sabado. Pag Linggo naman, matumal. Ako, ito suggestion ko, yung siomai, magtawag ka mismo ng tao. Kasi minsan di ka lang nila napapansin eh. Pag hindi ka napapansin ng tao, yung pansin ko, itong videographer ko dito, takinan lakas magtawag ng tao nito. Sinigang na baka kayo dyan, masarap to, masarap. Ayaw nyo, tapo namin.
Ayaw nyo, tapo namin to, puta. Ganun. O, tapos naku-curious yung mga tao rito. Bumibili naman sila. Puta, nakakatawa tong tropa na to eh. Ganun talaga. Parang naalala ko yung sinabi ni Boss Abdiar kapag kami negosyo, yung gagamitan mo lang talaga ng ng konting pamamaraan, yung mga diskarte lang. Oo, puta, ginagamit na nga namin strategy dito, pati patawa eh. Ang lang yan. May bumabalat pa rito, masarap ba yung sinigang na baka? Oo, puta, papaputol ko titi ko pag hindi masarap to, puta ka. Sinasabi ko lang yun, syempre, pagka ako yung tumikim at nagluto nung sabaw. Pero pag hindi ako, syempre, tangin mo, mahirap sabihin nyo. Tao ko yung nagluto nun. Putol pa yung titi na wala. Tangin mo, salala. Dali pa tuloy, naputulan tayo ng aligaya. Ang hirap nun, pag walang tibok, walang ligaya. Punta ka sa Thailand. Punta tayo sa Thailand. Papalit tayo, Pepe. Parang parang utog yun I'm not lady. I'm lady boy. Lady boy. Lady boy. Lady boy. Paano? Siuhan. I'm not lady. I'm lady boy. Pow. Puta kaya talaga ito makasama ko rito eh. Nag-enjoy ako rito sobra. Takina, itong larong ginagawa ko, hype na yan. Puta, laro lang ako dito, pero ngayon parang may pitik na putang ina, totohanan na to eh. Supposed to be, dapat, tuturuan ko lang kayo kung paano magnegosyo. Anong nangyari tuloy, puta, dito na naubos yung oras ko eh. Putang ina yan. Mula paggising hanggang pagtulog, putang ina. Mula paggising hanggang pagtulog, hype na yan. Wala na ako iba nagawa sa buhay ko. Ang dami nga nag-aaya sa akin. Hindi ko nga mapaunlakan eh. Ang Davao, merong isang kumpanyero sa Davao nag-offer sa akin 300,000 para daw eh. 250 ba yun? 300. Parang 300 yata yung sa Davao. Dalawa yun eh. Isang Cebu, isang Davao. 250 at saka 300,000. Para po-promote daw yung negosyo. Tangina, basically pupunta ron. Putang ina. Hindi kaya eh. As much as, alam mo yun, hindi naman sa pag-aarogante, pero alam mo yun, ang dami kasing taong umaasa rito sa Project 1M. Nahihiya naman ako na, hindi, pupunta ako dun sa Davao. Tapos, isang linggo halos, ganun. Almost 1 week, 3, 4 na araw, pupunta ako ron. Tapos, yung Davao ngayon na makikita ninyo, tapos hindi nyo nakikita kung ano nangyayari dito sa Project 1M. Taka na, nahihiya ako sa mga tao pag ganun eh. Para bang ang dating, parang, yung feeling na parang nilaglag ko sila na ang pinapanood sa akin ng mga tao, yung konseptong umuusad yung negosyo, umuusad yung ipon. Tapos ako, nandun sa Davao ngayon, kumukuha ng pera. Ang tangina, nahihiya ako. Hindi kaya ng konsensya ko, nahihiya ako. Nahihiya talaga ako, sobra. Siguro kung patsaka na lang pagkatapos ng Project 1M, kung sakali man kukuha ko ng endorsements. Pero kung halimbawa, ang endorsements, kayo pupunta rito, tapos papapromote nyo yung produkto nyo, okay lang, sige, papromote ko produkto nyo. Kahit di na nga kayo magbayad, ayos lang eh. Isasama ko lang sa, araw-araw yan, ganun. Tsaka pupunta ka dun, ikaw na nga yung pinupuntahan dyan, di ba? Ganun din naman eh. Hindi, kasi minsan may konsepto kasi na, yung tao kasi, katulad negosyo, willing to pay sila eh. Willing silang magbayad. Nahihiya kasi ako dun sa konsepto na nahihiya ako dun sa konsepto na iiwan ko yung mga tao para kumuha ng pera. Yung ganun yung ayokong hindi matanggap ng konsensya ko eh. Yung konsepto na iiwan ko yung mga audience ko na nanonood sa akin na araw-araw umaasa sa akin ng inspirasyon para pumunta sa Davao para mag-promote ng isang negosyo para ipopromote ko sa audience ko din na nilaglag ko sila na nag-aabang sila ng update sa Project 1M. Tapos ito ko ngayon nagpapasarap dito, nagsushoot kami ng video, babayaran ako ng mahal na halaga para kumita ng pera para i-promote sa audience ko yung negosyo na yon. Na hindi naman talaga yun yung gusto nilang makita galing sa akin kasi ang gusto nilang makita kung kamusta na yung usad nitong Project 1M. Nahihiya ako eh. Hindi ko matanggap ng konsensya ko eh. Yung pakiramdam ko, nilaglag ko yung mga tao na nanonood sa akin para sa pera. Hindi ko matanggap. Hindi ko matiis. Parang madali lang yung yung pagmadali lang yung pangalan nito, bro. Yung tawag doon, madali lang tanggapin yung offer ng mga ganun. Pero yung kasi influencer ako eh. Kung wala akong Project 1M na nakatali ako rito, okay lang sa akin, kakanain ko yun. Kasi malinis na hanap buhay naman yung mag-promote ako ng mga hanap buhay na matino din naman at the same time eh. So natulungan ko sila, tapos kumita ako, okay lang, win-win situation, ganun. Tapos yung audience ko naman, napanood yung mismong restaurant kung saan ko ipopromote, kung alin yung restaurant na ipopromote ko, ayos lang yun, ganun. Okay lang yun. Kung wala akong Project 1M. Pero may Project 1M eh, hindi ko maiwan yung mga tao eh. Nahihiya akong mag-promote ng
pinuntahan ko yung negosyo sa Davao. 300,000 yung binigay sa akin na pera para i-promote ko yung negosyo doon. Tapos yung mga taong nanonood sa akin, inaabangan ngayon kung kamusta yung Project 1M. Wala ngayon ako ma-report kasi i-report ko lang sa inyo. Ito ngayon yung pera, ito ngayon yung kinita. Pero asan ngayon yung mga problemang pang-araw-araw? Wala ko na ipakita. Nahiya ako sa ganun eh. Hindi ko makain yung ganung konsepto. Ayoko nung ano. Okay lang kahit wala akong kitain dito. Okay lang. Basta mahalaga, nakikita nyo yung struggle sa araw-araw, yung sakit ng ulo, yung problema, yung wala man lang akong kapahingahan sa isip, sa puso ko, na nagkakaproblema na pati putang inang personal na buhay ko, na hindi naman para i-chismis sa inyo o maglabas sa inyo ng information na higit kesa nararapat, pero kailangan nyo kasing malaman na nagkakaproblema na ako sa personal na buhay ko para dito sa ginagawa ko. Ang dahilan kasi, ganun din yung mangyayari sa'yo. In case hindi mo alam, gusto mong gumawa ng 1 milyong piso, yung mga struggles na pinagdadaanan ko sa personal na buhay ko, ganun din mangyayari sa'yo. Ganun yung konsepto. Kahit din sa akin din, nung pagkakagaling ko. Ay, teka, may iba lang tayo, bro. Ano Sige. pala yung iniinom mong energy drink, bro? Ngayon, wala na. Dati kasi Cobre, iniinom ko dito eh. Dun sa Domsa kasi very accessible na 7-Eleven dun eh. As in, literal, nasa harap lang talaga 7-Eleven. Ngayon, wala ako, takina. Ang iniinom ko ngayon, ito, yung ito, pakita ko sa inyo yung binibenta ko. Nakakatawa to. Ito, binibenta ko, ito. Ito yung binibenta ko. Ito yung binibenta ko. Pakita ko lang sa Facebook. Ito, nagbibenta ako ng yan mga soft drinks. Ayan, ako rin na umiinom niyan. Ako rin umiinom ng soft drinks na binibenta ko. Ganun. Pero ano mo ba, bro? Ito i-shock ko lang sa'yo. Hindi na ang nakadali sa akin yung sa energy drink dati. Yung... Huwag mo na akong takutin. Alam ko nga mamamatay ako na maaga. Hindi pa ba naman obvious yun? Tinakot mo pa ako eh. Alam ko na, mamamatay ako na maaga. Alam ko madadali ako niyan. Alam ko magkakasakit ako. Huwag kang mag-alala, may pampagamot ako ng sakit ko. At saka kung sakali mong magkasakit man ako dito, takina siguro naman, baka pwede namang makahingi naman ako ng tulong sa Pilipinas, diba? Na sa mahabang panahon, wala naman ako hiningi sa inyo kahit na bukod sa panalangin nyo eh. Pero kung sakali man magkasakit ako, tapos putang inang malas ko, buhay pa akong putang ina, diba? Baka pwede naman makahingi naman ako ng tulong sa inyo, wala naman akong kinita rito mula nagsimula ako. Gumasos lang ako ng gumasos. Puta, ang bumabalik sa akin, $100, ganun. 200, putang ina. Sa loob ng sa loob ng 2 taon, ang kinita ko rito, siguro, total na. Hula ko lang to. Mga nasa siguro $300, $400, malaki na sa 500. Kasino lang yung 25 min sa loob ng 2 taon, divide mo ngayon yun. Ang YouTube ko may pera na. Nakakobra ako na nakaraan $200. Tapos ngayon may $100 doon. So, 15,000 sa loob ng 2 taon. Okay lang ba? Tangina. Wala man lang sa kalingkingan na nilabas kong pera dito. Putang ina talaga. Power. Wala man lang sa kalingkingan na nilabas kong pera dito. Hayop talaga. Yung akala ng iba, tangina mo, Chester, putang ina mo, kumikita ka sa views. Ano putang ina mo, pumunta ka rito ng hayop ka. I-screenshot ko pa sa pagmumukha mo, sampal ko sa mukha mo kung magkaalala yung putang inang kinita nitong putang inang to. Yung Facebook ko kasi, just so you know, ito para malinaw tayo. Yung Facebook ko, 3 yung Facebook ko. Yung isang The Choices, yung kulay pula 600,000. Itong official na kung saan kayo nanonood sa akin. At saka yung isa pa yung Project 1M. In Chichester Official, lahat ng monetization tools nun activated. Pero walang masyadong maraming views yun kasi kakagaling lang nun sa not recommendable. Ngayon recommendable na siya, bago lang yan, parang mga siguro 2-3 buwan pa lang yata siya recommendable. So halos wala talagang views yun. So in short, wala talaga ako masyadong kinikita ron bukod sa $1, $2, ganun. Kada siguro 1 linggo, ano ba naman yung $1? Puta 50 pesos lang yun sa 1 linggo. Tapos yung project, yung Chichester Official, lahat yun pulado. So completely, itong live ko ngayon, wala talagang kita yan. As in, zero income talaga ako dyan. Tapos yung Project 1M naman, ang meron lang sa Project 1M, yung puta, activated lang stars dyan eh. Hindi nga ako makapag-live dyan dahil ang baba ng viewers eh. So far, ang pinakamataas na viewers itong sa Chichester Official. Hindi ko rin alam kung bakit, pero walang monetization tong Chichester Official eh. So makikisuyo na lang ako sa inyo. Alam niyo naman nang walang monetization to. Alam niyo walang kinikita tong putang inang live na to. Paki-share nyo nga yung live, paki-share nyo nga. Sa mga nasa Facebook, putang ina mo natapon yung putang iniinom ko.
yung mga nasa Facebook, paki-share nyo nga yung post ko. Tapos type done kapag na-share nyo na. Tapos sa mga nasa TikTok, alam ko parang repost yata yun. Tapos paki-heart nyo nga ito, paki-heart nyo. Damihan nyo na lang yung heart. Gusto ko makita mag 100,000 hearts ito bago ako mag-end ng live. Gusto ko makita mag 100,000 hearts ito. Okay, so yun, follow-up question, brother. Yun, naalala ko lang din kasi share ko lang din to kanina pala yun. Yung kakilala ko lang doon sa may tindahan. Ang kulit. Tinanong niya ako, sabi niya sa akin, bro, nakadali ka na ba? Sabi ko, nakadali. Sabi ko, ay, wala mo na. Oo, parang pares kasi. Tamto yung gamit niya. No? Tinatanong ako. Tapos Para sabi ko, Gusto niya bandalihin mo siya? Sakaling gutumin ng madaling ganito. Tapos sabi niya sa akin, namimiss niya na daw mag-jowa. Kasi namimiss niya na daw makatira uli ng babae. Sabi ko, grabe ka naman, sisirain mo pa yung buhay ng babae. Lalaki to nagtatanong sa'yo. Ano na lang. Oo, sabi ko, kung Eh di, gusto mo, tulungan mo na siya, tumuwad ka. Sabi mo, may mantika kayo dyan? Meron. O sige, ito na, ready na ako. PDD. Tag-ina. pasaway nga eh. Ulit. Okay na yun. Ayaw mo na, ipagpatawad mo lang sa kanya. Ano tanong mo tungkol dun? Yun nga, dahil namimiss niya lang para dahil namimiss niya daw umiyot. Sabi ko, grabe ka naman. Gusto mo magbayad ka na lang dyan, no? Sabi ko, sisirahin mo pa yung buhay ng ng babae, ng tao eh. Dami-daming dyan. Bakit? Pag magala, yung mga ganun namang klase ng lalaki sa madalas na pagkakataon, hindi naman talaga nakaka-iyot yung malibang babayad sila eh. Gano'n ka-geek, no? Para sabihin mo sa bumibili sa'yo sa tindahan, nakatira ka na ba ng babae? Putang inang tanong yan. Ang lakas tang ina kadiri ang puta, ang lakas makagik eh. Sabi ko, Ano ba, na-violate ka ba? Na-violate ba yung feelings mo? parang lang, yung... Baka sinasabi niya lang na gusto niya talagang makadali ng babae, pero totoo, gusto niya talagang matira siya ng lalaki. Tirahin ko siya ka mo. Kasi yung puta sa kanya, sige siya. Putang ina. Tama na, ano pa tanong mo? Doon tayo sa tanong mo, leche ka. Yung bro, yung sa natutunan ko din dito sa Project 1M, yun nga din sa jowa ko din kasi. Kasi yun, parang palagi siyang yung sobrang overthinking. Sabi ko, nasobrahan ka naman sa kasi palagi naman sa lahat ng oras lahat naman ng bagay na magagandang kasi sabi ko, ako din loko-loko ko dati pero nung nakilala mo ko hindi naman ako lalo na pag sa paghahanap ko parang yung wala pa ngang nangyayari na ganun kaagad siya, parang nag-aalala kaagad. Sabi ko, Gusto mo bang may mangyari? ganyan. Siyempre wala. Siyempre wala. So hindi ka katulad nung isa na namimiss mong umiyot. Ay, hindi yun. Okay, ano tanong mo, brother? Yun nga, yun sa sa may jowa ko, palagi kasi siyang yung parang pinangungunahan palagi ng takot. Tsaka ito pa, pag nasasalubong niya palagi si mama kasi, tatakot siya. Sabi ko, bakit ka natatakot? Wala ka namang kasi sa totoo lang bro. Magdi 3 years na kami pero yun nga, hindi pa kami kasi talaga. Si mama, kilala siya pero yung mama niya hindi alam na... Teka mo na, ano tanong mo tungkol dun? Ano tanong mo? Ayun nga, yung yung ano bang dapat niyang, ano pa bang dapat kong gawin para yung niya, yung pag ito, parang pananaw sa buhay na palagi siyang kinakabahan. Lalo na pag sa kahit sa paghahanap buhay, samantalang ako, naandun na nga ako sa tindahan, may mga natutunan na ako doon. Di pa paghanap buhayin mo, minsan may mga pagkakataon, kailangan mo lang talaga patalunin na dun yung babae. Kung kinakabahan siya magtrabaho, di papagtrabahuhin mo na para hindi na siya kabado, tumatanggap na siya ng pera. Isama mo na rin na kaya kabado yan sa'yo kasi ang kailangan niya, reassurance.
assurance and reassurance and reassurance and reassurance sa paulit-ulit. Kasi laging alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na tutunan ko tungkol sa mga babae. Ang mga babae in general, kailangan may assurance sila. So, pag wala sila assurance, taka na nag-haywire ang utak niyan. Yung hindi ka lang nakapag-reply, iniisip ka agad, nagbababae ka na. Baka iniisip niyan, tinitira mo yung nasa tindahan. Yung kasama ko doon, wala naman. Ako lang din, tsaka paliban kay mama. so yun. Okay, sige. Follow-up question, brother. Ano pa ba ipa-follow-up question ko? Okay na, wala na. Pagbigyan mo na natin iba. Taga-ride ka rin ba, bro? Ng motor? Oo. Ride ka pa ba? Oo, pero wala namang pakinabang sa mga tao yun eh. Actually, araw-araw nga ako nagra-ride eh. Araw-araw nakamotor ako. Bakit? Taka na, wala akong ginamit na kotse rito sa Project 1M eh. Puro mga bulok na motor yung gamit ko rito eh. Okay ka na? Yun na. Okay na yun, bro. Okay, thank you very much. Wala. Napindot ko. Sorry. Okay, last question tayo. Last question. Pack up na kayo ha. Pack up na. Para pagkatapos ng live ko, alis na kagad tayo. Huwag na kayo magantay sa akin na magsabi pa akong pack up na. Kasi alas 3 na eh. Sige, go. Next question tayo. Ito. Ay, sayang. Pastor Dave. Merong pastor dito. Tingnan nga natin itong pastor na to. Ano itong pastor? Pastor Dave. Pastor Dave. Dave. Calling Pastor Dave. Okay. Ay, nawala tuloy yung isa. Naakit ko na yung isa eh. Naakit ko yung pastor eh. Loading. Sayang. Tanga, tulog na yata si Pastor Dave. Hindi ina-acknowledge. Tignan natin. Mag-akit tayo na isa pa habang inaantay natin si Pastor Dave. May Pastor Dave eh. Ayan. Mag-akit pa ako na isa pa. Dalawa na sila ngayon nakaakyat dito sa TikTok. Sa mga nasa Facebook, pakishare nyo nga muna to. Pakishare nyo muna yung live natin. Para brother! Good morning! Taga saan ka? Naghihilik ka na yata eh. Puta, naghihilik nga. Nakatulog. Hoy, gising. RC Ahmad 495. Wala na, naghihilik na. Literal, naghihilik talaga siya. Okay, alaglag na muna natin to. Pastor Dave, nawala rin eh. Okay, Dids. Okay, Dids. Yan, sige. Meron ako inakit na bago. Sa mga nasa Facebook, may konting trouble tayo. Hindi ako makapag-akyat. Sorry, nakikita ko yung Art, nakikita ko si Mina, nakikita ko si Carla. Hindi ako makapag-akyat sa Facebook eh. Paki-share nyo na lang muna yung live ko. Kasi ibang phone yung gamit, walang option para mag-akyat sa live. Sige, Dids. Taga saan ka? Good morning. Antique po, Antique. Antique, okay. Ano tanong mo, sister? Ang tanong ko lang sana na kung kasi may asawa ako tapos 28 years na hindi kami nagkabatian ng nanay niya. Back up na tayo umundog din. Oh, sige, tuloy. Until now na maisingit ko lang. Yung media ko. Nakakatawa to. Ewan ko, nag-zone out yata, baka inaantok na. Ang ginagawa niya, dinudut-dut niya yung mouse. Tapos yung mouse, hindi naman nakakabit sa kahit na ano. Wala lang, basta dinudut-dut niya lang. For the sake na madut-dut lang, putang inang yan. Ano masasabi mo sa dinut-dut mo? Wala, hindi working. Sige, tuloy did. Sorry. Ang lang sana po, sir, na hang 28 years na hindi kami nagbatian ng biyanan ko at saka mga hipag ko. Dahil parang sila na nag-uutos sila sa anak niya na iwanan ako, pero ang anak niya hindi iiwan sa akin. Yung tanong ko, kasalanan ko ba sa Panginoon na ganyan ang nangyari sa amin? Ikaw naman makakapagsabi no kung may ginawa kang masama eh. Kung wala ka namang ginagawang masama, edi wala kang problema. Kasi ang ibig sabihin ng kasalanan, pagsalangsang sa utos. Dapat alam mo utos ng Diyos, tapos alam mo rin kung lumalabag ka sa utos ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng kasalanan. Ngayon. Yung sir, nang nagkaroon pa ng bumalik pa yung asawa ko, gumawa siya ng noon na magka-relasyon pa rin sila, kabalikan sila ng ex dalaga pa. Tapos may nangyari. Pero sa ngayon, ako pa rin ang niya, nandito pa rin siya sa akin, pero palagi na lang ako
nagpalagi kami nag-aaway kasi hindi mabilis kasi magpatawad eh. Pero parang binibintang sa akin, nakakapagod na intindihin na baka may lalaki ako, parang ganun daw ang nangyari sa amin. Tapos hindi siya gusto na lumabas ako o punta man lamang ako sa bayan, panay tawag, saan ka na, kaya anong oras ka uuwi. Parang napagod ka ba na gusto mo na gusto mo na magpahinga, gusto mo na iwanan dahil mga binata na rin ang mga anak namin eh. Kailangan niya assurance. As much as sa mga babae, kailangan na assurance. Sa lalaki rin naman, gusto rin naman nila ng assurance. Kung alam ba, tanong, asan ka, hindi magpadala ka ng picture mo. Hindi naman ganun kahirap yun eh, diba? Sa mga nasa Facebook, pakishare niya muna tong live ko. Dali, pakishare muna tong live ko para mag 400 yung viewers natin. Para umangat ng 500 ganun. Oh, sige, go. Ano ba, kung nag-decide ako na magkahiwalay kami, okay lang ba yun? Kasi pagod na rin ako eh. Ano pakinabang sa'yo na maghiwalay kayo? Hindi ko magets yun. May mga anak kayo. Tapos, matagal na panahon na magkasama kayo. Komportable kayo sa isa't isa pagka okay naman kayo. Tsaka lang naman sumasakit ang ulo nyo kapag may mga ilang pagkakataon na nakakasakit ng ulo eh. Pero hindi naman laging ganyan eh, diba? Ano pakinabang sa'yo na maghiwalay kayo? Nai-stress na ako, sir eh. Parang nakakapagod pa isipin na lahat na lang ibibintang sa'yo na siya ang may gawa. Parang ganun ang nangyari. Eh di, dadmahin mo lang. Kasi kung hindi mo, tama, pag pinapansin mo kasi ng pinapansin, lumalala na sumasakit ang ulo. Hindi naman kasi lahat ng bagay na sinabi ng tao, kailangan papansinin mo pa eh. May mga bagay, talagang pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Lalo na mukhang emotional type na lalaki yung nakuha mo eh. Siguro pag kukulang mo, hindi ka namili ng maayos na lalaki. Pero okay naman yan eh, diba? Sa mahabang panahon, magkasama kayo, ikaw yung gusto niya, nagseselos siya sa'yo kasi nga mahal ka nga niya. Tangina, sobrang swerte mong hindot ka. Sobrang swerte mong leche ka. Yan po tangin ang nonal mo na yan, sinasabi ko sa'yo ha. Yang ganda mong yang impacta ka, leche ka. Tangina ka, nagagalit ka pa pagka nagseselos yung asawa mo sa'yo. Puta, sobrang swerte mo nga, nagsiselos pa yung asawa mo sa'yo. Yung iba, walang pakialam yung lalaki sa mga asawa nila. Ikaw na mo, problema ka ng problemang gusto ng maraming babae. Tapos galit ka pa, gusto mo pa pakipaghiwalay. Putang inan to, nakakaburot ang puta. Sinasabi ko sa'yo, maniwala ka, yung putang inang nunal mo, hatakin ko sa mukha mo yan, tapos papakain ko sa'yo lintik ka. Tang inang yan. Ayaw ka pa nun, puta, hinahanap ka ng asawa mo. Yung problema mo, yan ang gusto ng maraming babae. Tang inang yan, galit ka pa, gusto mo pa makipaghiwalay, putang inang yan. Nakakabad trip ang puta, yung kilay mo na yan, sinasabi ko sa'yo, buburahin ko yan ng dila ko. Tapos drawingan mo na lang ulit pagkatapos. Sana hindi ako nag-open ng cam ko, no, para Sana daw di siya nag-open ng cam niya para hindi na napansin. Putang ina. Okay ka na? Okay na. Alam mo, ang tignan mo kasi ito, para medyo maganda-ganda bagsakan. Ang tignan mo kasi, yung kagandahan ng pagsasama ninyo, hindi yung mga diferensya sa kanya na kinaka-stress mo. Mali ka nang tinitignan eh. Ang tinitignan mo yung mga sablay sa relasyon ninyo, dapat nang tignan ninyo yung pagsasama ninyo eh. Mag-date kaya kayo. Kaya nagkakaroon ng mga ganyan sakit ng ulo kasi wala kayong ginagawa sa mga buhay nyo. Tititigan lang kayo sa bahay. Pag umalis tuloy yung isa, parang kala mo, taim pusang pinalalaki. Kala tuloy, lahat na lang ng kilos mo, nanlalalaki ka. Huwag ka kasi manlalalaki. Sinasabi ko sa'yo, yung ganda mo kasi na yan, tangina, nakakaburot eh. Ang sarap kaltukan sa noo eh. Kasi sir, gusto ko walang gulo yung buhay namin kasi masaya naman ako sa dalawa. Huwag ka mag-alala, malapit na yun, konting tiis na lang. Pagdating sa sementeryo, wala nang gulo yung buhay mo. Malapit na yun, maniwala ka sa akin. Baka mas malapit ka pa kaysa sa akin eh. Tanginan to. Ang gusto ko, walang gulo yung buhay ko. Gusto ko tahimik lang. Sa cemetery, puro tahimik dun. Mali ka ng binabanatan. Dapat ang bira dyan, para tahimik yung buhay, para walang gulo, yung problema ang resolbahin. Hindi yung putang inang asawa mo yung problema. May bubuyog ka rito, brods. Nakadapo talaga, literal. Sa kabila. Putang na. Ayun, sinasabi ko sa'yo. Putang na, nakadapo talaga sa ulo mo yung bubuyog. Ang laki.
Okay, okay ka na. Pag may problema, resolbahin yung problema. Hindi madadaan yan doon sa papalitan mo yung lalaki o hihiwalay mo yung lalaki. Puta ka na yan, lahat na lang, maniwala ka sa akin, lahat ng makakasama mo lalaki sa buong buhay mo, kay anak mo pa yan, asawa mo pa yan, biyanan mo yan, kahit na sino pa yan, putang ina, kahit na sino pa lalaki yan. Lahat ng tao, may kanya-kanyang problema, may kanya-kanyang sakit ng ulo. Ang dapat nire-resolba ninyo, yung problema. Hindi ang gagawin yung problema, yung tao para palitan na o tigilan na. Hindi, tanggalan na. Mas matanda ka pa sa akin, buta hanggang hindi mo pa rin alam yan. Wala akong sinabi na may kapalit, sir, ha? Wala man ako sinabing papalitan mo eh. Ang sinasabi ko, panlakahatan. Kasi hindi lang naman tayong dalawa nag-uusap dito eh. Maraming tao nakikinig dito. O nga ibig sabihin, yung isinasagot ko, panlahatan na. Eh ang gusto mo makipaghiwalay, ano pakinabang sa nun? Ano pakinabang sa kanya nun? Ano pakinabang sa anak niyo nun? Ba't hindi ang tignan nyo na lang yung mga magagandang pinagsamahan ninyo? Tapos ito pa, mas masarap. Gumawa kayo ng mas marami pang pagsasamahan ninyong dalawa. Para hindi putang ina mga maliliit na lalabas ka, lalaki ka na naman. Putang ina, wala ka kwenta-kwentang putang inang yan. Tapos ikaw naman, mabuburat ka naman. Bakit? Eh imbis sana nag-aaya ka na kayong dalawa yung lumabas. Bakit kasi puta ikaw lang mag-isa lumalabas? Opo, putang ina mo. Pukin ang ina ka, opo ka ngayon, leche ka. Sagot. Ayaw kasi sumama sa akin eh. Ayaw mo kasi sumama eh. Eh sabihin mo siya gumawa ng putang ina lakad ninyong dalawa. Ayaw kasi. Putang ina, maniwala ka sa akin. Pag sinabi mo dyan, bala ka, hindi ako maghubad sa harap mo pag hindi mo muna ako inilabas. Putang ina, maniwala ka sa akin, mabilis pa sa alas 4, lalabas kayong dalawa niyan. Ay, Lord of Love. Lord of Love. Ay, Lord of Love. Matuto kasi kayong kumarin nyo sa mga asawa ninyo para hindi putang ina kung ano nung pinag-iisip. Tangina mga tao to. Nakakainis ang putang ina. Ewan ko sa inyo, bala kayo sa buhay nyo. Putang ina mga masasarap yung mga love life ninyo. Ako walang ganyang kinang ina yung mga hayop kayo. Putang ina. Kita makita sa harap-harapan ba? O pumunta ka rito, hatangin yung putang inang nunal mo. Bakit may utong ka kasi sa mukha? Punta ka rito. Dito kami sa Domsa Viewpoint sa Angono, Rizal. Domsa Viewpoint, Angono, Rizal. Yung kabila naman, mabang parang Barangay Angono, Rizal. Tatlong buwan pa lang ako, sir, umuwi galing Maynila. Paranaque po ako. Sige, taxi ka, ganun. Isang sakay lang. Gusto mo angkas, mas mabilis. Antiki ako, ano? Mula dyan sa inyo, magtaxi ka papunta rito, isang sakay lang. Irororo lang naman yun eh. Gusto mo, mag-aeroplano ka na, kaso makakadalawa sakay ka. Isang aeroplano, isang taxi. Tatlo pala, mula sa bahay nyo, isang taxi, isang aeroplano, isang taxi uli. Sige po, sir, maraming salamat. Okay, sige. Maraming salamat. Thank you very much, Lord of Love. Takinatuwa pa siya. Tawa siya eh. Takinang yan. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Susuka na ako. Puta kina. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita kahit sukat-suka na ako rito dahil sa taas ng acid ko. Good night, everybody. Bago ako mag-end ng live, share nyo muna tong post ko. Share nyo muna tong post ko ngayon na para umangat ng konti kahit mag 450 man lang. Mana sa TikTok, pahinga akong hearts dyan. Pahinga hearts dyan. Kahit paano, bigyan nyo ako ng mga hearts. Alam nyo naman, wala naman ako kinikita rito eh. Ano lang, kumbaga, prayers lang, prayers. Yan lang nakuha ko rito, prayers. Sige, maraming salamat sa inyo lahat, Pilipinas. Mahal na mahal kita. I love you all. Good night. Kita